iwalihan na mo, makita ka mo, na sinulundon, obedient sa inyong ginabuhi. Pero masakit sa amin pag nag-backslide mo, masakit sa amin kung napunta mo sa mga unsa-unsa na lang, o nagbalong mo reliyon, naliligma o, sakit kayo na. Pero wala ka mga mo, kaya di mo man pwede funksyonan ka. Di man pwede mo mong kalabaw na bakusan mo, o di mo butangan o hikot. So, pray ka. Pero sakit sa pastor na nagmatuto, na pila ka katuig una, bidala ka sa Ginoo, napadawat ka, direct ka kabunga sa pastor, and then namatuto ka, lalo na kung naka-eskwela ka pag Bible school, nag-graduate ka, and then mulikoy lang pinamuhi mo, din ka mapuslan, wala. Pero kung ikaw mapuslan and walking in the truth, sabi niya, wala na pinakagrupi my children walking in the truth. So, ato makita, number 2 is obedient, he is living, walking in the truth. Number 3, he is a faithful worker. Amen. Faithful worker na siya. Kaya nga naman, diyan sa katanian na nabasa natin kanina sa verse 3, I rejoice greatly when the brethren came and testified of the truth of his deed, even as thou walkest in the truth. Naglakaw siya sa kanaturan, that means faithful worker ang dinsuon na niya. Isa lang sa katangian na dapat untang makuha nato. Sometimes we are only faithful kung maayong panahon. Pag may problema na, wala na ta. Amen. Our faithfulness should not be conditioned by circumstances. Amen. May pagkain o wala, may trials o wala, may pera o wala, may mga unsaman kapulian ang uabot. Let us be consistent and be faithful to the Lord who has called us. Amen. Dahil karon sa Ginoo nga daghang tao nga gusto maluwas kita para ang pipilaan na ligtas. Marami na nga sama-sama ligtas pero wala pa sa kanila. Privilege tayo. Amen. Why not live a faithful life? So he's a faithful worker. Number 6. Verse number 6, pang-apat na katangian, dahil tinawag ko siya ka-practicing Christian, not only obedient to his living, his faithful worker. Number 6, sabi ng Biblia, verse number 6, which have borne witness of thy charity. Nag-witness sila sa imong pagkama-higugmaon, charity, mahinatapon before the church. Whom if thou bring forward on their journey after a godly sort, thou shalt do well. Ang pang-apat na kinaiya ni Diyos, he is generous in his giving. Amen. Mahinatagon siya, charitagon siya. Mapagmahal, dito siya katanaw kung may pangangailangan sa simbahan na may mahatag man lang siya. Kasi may matandog niya, pinanda na mo ka, extra na pang merienda, kada kuwan, minsan wala kong nagpamerienda, minsan ang worker na po balik ang pamerienda. Binabadgetan ko na 600 to 700 a day. That is not taken from your commitment. Naano ka sa mga 20,000 yata. Daga na ang atong kuwan, wala ko galit lang. So, kasi may naata mong mga mapadala din na at pandisal baka, no? Be generous, amen? Para sa Ginoo. Maunang pinaiya ni John, ni Deus, at si John nagsulti na mauning na pamatutan sa niya na patunayan we have borne witness of thy charity. Meaning alam ng lahat na patunayan ng lahat, they can testify na si Deus grabe ng katsarita mo. Yan ang napakaganda na testimonyo sa kanya. And then, last about Deus, being the practicing Christian, he is a help to pastors and missionaries. Amen. Help to pastors and missionaries. Yan ay makita sa verse number 6. Una, natagon before the church siya. And then, because that for this name's sake, they went forth, preparing to mga leaders and missionaries, taking nothing of the Gentiles, we therefore ought to receive such that we might be fellow helper to the truth. Meaning, pag may mga
missionary sa simbahan, mutabang sila, support sila sa mission, o muhatag lagkit sa pastor, muhatag o generosity sa leader nila. And this is the type of Christian Gaius was. Mahinatagon siya and in help. Amen. In the ministry, pag nagadako ka, we need for people to be assistants to the pastor. Amen. Yung masaligan mo ka, ikaw biliha, ikaw ang magdala diha, ikaw ni Ali, kailangan na naman kuglain. So, kinahanglan natin ng mga tao na help to the pastor. Si Pablo, punong-puno ng mga tao sa Maniana. Sa una niyang ministry, pero nung huli na, only yoke is with me na. Basahon mo ang book of Romans, naghangalan ang na-mention niya. Ito ang mga helpers ko, ito mga helpers ko, bayo dati, ipamention niya sa Romans 16. Pero nung last part na nakulong na siya, si Yoke na lang ang nag-atiman sa kanya. Solo, only Yoke is with me. Siyempre, Dr. si Yoke, marami siyang samad. So si Yoke ang nag-sacrifice, helping him there in the prison. But what a good character of Gaius, being the practicing Christian. Pamutan ko mong kaugalingon mo, 2 tao nang na-mention natin, saan ba ako nag-play ng role dito? May role ba pinaiya si John na nakuha ko, lababol ba ko, prayerful ba ko, joyful ba ko, humble ba ko, helpful ba ko? O wala nang kay John sa kay Gaius, do I practice what I've learned? Am I loved by my pastor, by my leader? Am I obedient in my living? Am I a faithful worker? Faithful worker ba ko? Masaligan ba ko? My pastor or the church can count on me? Am I generous in my giving? Am I a help to the church, to missionaries, etc.? So yan ang kinaiya ni Gaius. Number 3, ito sa 4 ang negative na maluoy ka mo, ayaw kung inyong sundugan. Kung mayroon man kayong bukiyahin, huwag lang ang pangatlong tao. Amen. Okay, verse number 9. I wrote unto the church, but Diotrephes, who loved to have the preeminence among them, receive it as nothing. Wherefore, if I come, I will remember his deeds which he doeth, threaten against us with malicious words, and not content therewith, neither that he receive the brethren, neither that he himself receive the brethren, and forbiddeth them that would, and casteth them out of the church. Tignan natin ang ilang Gaius, ang Diotrephes. Diotrephes, one who loved to be first. Ang motto niya, may motto man siya, ito yata ang motto niya, o pinson niya, it's all about me. Yan ang kanta niyo, it's all about me. Yan. Ano ang klaseng tao na siya? Kung si Gaius is the practicing Christian, John is the pattern for Christian, Gaius is the proud Christian. Amen. Amen. Nagpuso. Ano ang ibawagan natin kay Diotrephes? Diotrephes, maasin na daan ang buka, galawita mo. Daw di na yun mano, wagi kalipay. Sabi, ang ako ni Senyo rin, di kalipay. Di yun, bawal mag-smile kay Diotrephes. Palaging galit, pag may nakita sa may makaalas, ayan, suko na sa gayon. It's all about me. Ako dapat ang number 1. Kahit anong siya gusto number 1. Ang pangalan Diotrephes means arrogant. Ang alam nilang daan, ang meaning, wala na. Arrogante. Kung saan ang arrogante? Nagpuso. Proud sa ato pang termino. 5 things about him. Tignan natin ang mga 5 bagay tungkol sa kanya. Number 1, he has a selfish desire to be Lord over the church. Ang iyang pangsariling pangandoy, desire, minimiti niya pangsarili, ay dapat siya ang mataas o boss sa simbahan. Na-mention ko rin sa iba kong teaching na ang presyo base sa text
na siya ang nag-donate ng church o bahay lahat. Dahil nung nag-abot ang mga Christian, palayas niya. Meaning, may posibilidad na siya ang may-ari. Maybe i-donate niya ito. Maybe siya ang nagpatayo nito. I preached to one church in Texas. And may millionaire doon, bata pa. Nung nandun na kami sa missions conference, may nag-take sa ako kagustuhan. Sabi niya, brother, do you know, itong church na ito, worth $15 million was donated by that man. At 3 bus ang dinonate niya na puro airport pa. Ang land property, mga 2 to 3 hectares, hindi ko na ang nangutana, pero dako kayo. Kaysa Amerika, kung 1,000 ang seating capacity mo na church, ginanglan mga 1,500 cars ang dapat makaparking. Dili ka ma-approval sa Amerika na magpatayo ka ng building na 1,000 seating capacity na walang parking lot na maka-accommodate ng at least 1,500. Dahil ang pamilya, may 2 cars bawat pamilya. Kung dahil nila yan, may asawa, minsan mag-asawa, iba ang kutsi ng asawa, ibang kutsi ng husband. O kaya ang husband and wife, isa, ang mga anak, isa. So bago ka mag-approval, kailangan may parking lot ka. And he donated 15 million para ipatayo ng yung simbahan na yun. So, grabe na ka. Bata pa na millionaire. He donated to 3 buses rather, but book talaga mga tourist bus. Hindi lang mga pang-akot, hindi tourist talaga. So, ranchuhan ang negosyo. Farmer siya. Pero ang kanyang farm is not vegetable and the corn and wheat. Ang farm niya rancho. Mga kabayo. Ang kabayo na, kapila ng mga kabayo dito, pangkanila. Grabe na. So, ito siya, pero sabi nila, ibalik ko, kaya may punto ako dinadala, sabi nila, pero humble yan. He do not control the church, kanya ng simbahan. Obedient yan. Kung anong ipagawa, minsan nag-ano pa yan dito, yung lumuwer na umiikot na para i-shine ang floor ng church. Ano pa yan dito? So very humble na. Milyonaryo pa. Walang garbo. Ito, gusto niya i-lord over ang simbahan. He has a selfish desire to be Lord over the church. Tignan natin ang versikulo na nabasa. I wrote unto the church, but not profess, who loved to have the preeminence among them. Ang salitang preeminence, pininggabaw sa lahat. Boss, Lord siya over everybody. Bantayan na ito, kung kita man ang pinakadako ang tither, dagdag man kang ginahatag, bantayan na ito, na tungod kay dako atong ginhatag, kita na ang mo-overrule sa pastor, mo-overrule sa church, mo-dikta, hindi na dapat tinuon na ito. Amen. Amen. We should still be servant, we